I woke up this morning and with eyes still closed, my hand groped for the soft body beside me in bed. My palm landed on one breast and I gave it a little squeeze. This would be the last time I'd be touching this woman beside me, because the moment I stand up and leave the room, she's history. Yes, this was a one-night stand. Isa lang ito sa maraming gabing ako sa iba't ibang babae. Most of their names I could not even recall. Some I didn't even bother to ask. But before you judge me, let me just tell you why I choose to engage in one-night stands. Well, it's not like I was a heartless good-for-nothing jerk for wanting to bed different women whenever I wanted to. I was just a man with needs, and they were willing to provide what I need. I didn't want to brag about my looks, but I definitely had something to brag about. So needless to say, it didn't take a lot of effort for me to make them want to spend a night with me. They usually came to me willingly. You see, those women also like the idea of a casual So I'm not really a bad guy, you know. Mas magiging masamang lalaki ako kung papasok ako sa isang romantic relationship. Kahit alam kong hindi ako boyfriend material, hindi ako ang tipo ng lalaking kayang i-give up ang kalayaan para magpatali sa isang babaeng o obligahin siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Pero wala siyang magawa para tumanggi dahil committed siya sa babaeng iyon. I didn't think I was made for that. I love my freedom so much I couldn't let a woman run my life like she owned me. Hindi ako kagaya ng daddy ko na hand-picked husband sa stepmother ko. Nakakaawa siya, CEO ng isang malaking land development company, but outside this corporate life, parang alipin ng asawa. I would let no woman control me like that. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nakikipagrelasyon o nakikipag-commit sa babae. Hindi ako ang tipong magpapaalipin sa pag-ibig. I hadn't even fallen in love yet, and at the rate I was going, I didn't think I was capable of loving a woman. Iyon ang dahilan bakit hanggang one night stand lang ang inaalaw ko sa pagitan namin ng isang babae. Ayaw ko rin kasing makapanakit ng babae. Ayaw kong umasa siya at mangarap ng happily ever after sa piling ko. No one developed romantic feelings overnight, kaya hindi mag-i-expect ng babae ng forever sa piling ko pagkatapos ng isang gabi. Hindi sila masasaktan kapag iniwan ko na sila sa kama kinaumagahan habang natutulog pa. At iyon na nga ang gagawin ko ngayon. I had to get up and start sneaking away. It was always best to leave while the woman was still sleeping, so there would be no conversation at all after the Oo, pumapayag sila sa casual Pero may chance pa rin na gustuhin niyang pumangalawang gabi, pangatlo, pang-apat, hanggang sa itrap na niya ako sa isang relasyon. Women might look harmless but they were slay. Kapag great catch ang isang lalaki, hindi nila ito pakakawalan hanggang sa mahulog na ang lalaki sa trap nila. Ganon ang nangyari sa daddy ko. My stepmother was a vicious woman. She trapped my dad into marrying her. I didn't know if my biological mom was also like that. I didn't get a chance to meet her. Ang sabi ng dad ko, iniwan ako ng mom ko sa kanya nang magdesisyon silang maghiwalay noong sanggol pa lang ako. Lumayo ang mom ko hanggang sa mabalitaan na lang ni dad na namatay ang mom ko sa lumulubog na barko. Tumayo na ako sa isang isinuot ang mga damit. Natapakan ko pa ang isa sa mga ginamit ko kagabi. Nilingon ko ang babae, tulog pa rin nang matapos akong magbihis. It was nice meeting you. What's her name again? Mandy? Mary? Whatever your name is? Thank you for last night. You were great. At lumakad na ako palabas ng motel room. Tumunog ang cellphone ko habang naglalakad ako sa hallway. It was my secretary. Good morning, Sir Jake. Good morning, Ellie. Sir, I called to remind you of your flight to Busuanga today at 11 o'clock a.m. I groaned at delight. Finally, a vacation. Not really, sir. Habang naroon kayo sa 2 Seasons Coron Island Resort and Spa, kailangan niyong kumbinsihin si Don
Timoteo Gatchalian na ituloy ang pagbebenta sa private island sa El Nido na pag-aari niya sa Everest. Your father wants to remind you how big this project will be, and he wants you to give him good news when you're back. My job as a project director had always been that demanding. My father gave me a lot of extra work. Hindi ko alam kung talagang bilib lang siya sa karisma ko sa mga tao, kaya tiwala siyang mapapayag ko si Don Timoteo Gatchalian, o gusto lang niya ako makikipagpakitang gila sa board of directors dahil gusto niya ako ang mag-succeed sa position niya bilang CEO ng Everest Land Development Corporation balang araw. But I was only 31 and he's only 58. Matagal pa siyang mauupong CEO. It's too early para magpabango sa board. Sumakay ako sa elevator. I know it's just that I haven't been on the beach for a long time. And it's not as if I'd be spending every minute begging Don Timoteo to sell us his island. I had a lot of free time to relax and unwind and probably meet someone to spend a steamy night within that island. 4 days lang ang ibinigay ng CEO para sa business trip niyo, sir. 4 days lang? My father was so cruel to me. Pero pagdating kay Tita Verna, para siyang maamong tupa. He's so unfair. Okay, meet me at the airport in an hour. In Coron, Palawan, pinagmasdan ko ang napakalinaw na tubig dagat, puting buhangin at aswal na kalangitan. What a perfect place and a perfect weather. Parang gusto ko nang umpisahan ang pagre-relax at kalimutan muna ang sadya sa lugar na iyon. Actually, hindi lang ang view ng paligid ang pinagmasdan ko nang marating ang beach, pati women in bikinis. May mga nakahiga sa mga lounger sa beach. May ilang nakatayo sa paddle boat. May mga naglalakad sa buhanginan. The place was so beautiful and it would be a pity if I didn't meet someone here. For a night of fun, of course. Natutok ang tingin ko sa isang babaeng naglalakad sa shore. No one, she's not wearing a skimpy bikini. Nakasuot siya ng mahabang floral sundress at brain hat. But she didn't have to be almost naked for me to know she had a nice body. Umahakab naman kasi ang kurbada ng katawan ng babae sa suot niya. Sa tansya ko nasa mid to late 20s. Mga nasa 5 feet 7 inches siguro ang height. Inalis ng babaeng sombrero at isinayaw-sayaw na sa hangin ang mahaba niyang buhok. Profile pa lang niya ang natatanaw ko pero maganda siya. At nang lumingon ng babae nakita ko ang buong mukha niya. Damn, she's beautiful. Her eyes look sad though. Nagpatuloy sa paglalakad ang babae. Hinintay ko siyang maghubad ng sundress pero hindi niya ginawa. Tumayo lang siya sa shore at malamang ay nakatitig lang sa tubig. Perhaps she really was sad. Maybe I shouldn't approach her. Maybe she needed someone to cheer her up. Or a steamy night with a handsome stranger. Perhaps one side of my lips turned up. Hindi ko akalaing ganito kaaga akong makakita ng babaeng makakakuha ng interes ko sa islang iyon. Well, I had a pretty high standards when it came to women. Kahit pa physical contact lang ang mamamagitan sa amin, pili pa rin ang mga babaeng pinapatulan ko. Hindi sapat na magandang mukha sa katawan. She had to capture my taste. And that women at the shore had captivated me even from afar. Hahakbang na sana ako palapit sa babae pero nakita ko si Don Timoteo Gatchalian na naglalakad sa shore kasama ang asawa niya. Shit! Kailangan ko munang kalimutan ng babae. Mas mahalaga pa rin ang trabaho ko. Pumunta ako sa lugar na iyon para personal na kausapin si Don Timoteo na ituloy ang pagbebenta ng isla nito sa El Nido sa Everest para mapatunayan ang 5-star island resort na tulad ng sa 2 Seasons. Noong isang linggo lang kasi, biglang nag-back out ang Don sa usapan. Hindi pa siya nakakapirma ng kontrata kaya walang habol ang Everest. Sa hindi namin malamang dahilan, biglang nagbago ang isip niya. Pinaimbestigahan ng Everest kung bakit nag-back out ang Don. Hindi naman niya ibebenta ang isla sa iba sa mas malaking halaga. Totoong hindi na niya gustong ibenta ang property. Dahil doon kaya pumunta ako rito nang malaman ng isa sa researchers namin na nasa island resort na ito
si Don Timothy, na kasalukuyan nagbabakasyon kasama ang asawa. I needed to convince him to carry on with the selling of his island. Wala na si Don Timoteo sa silyang katapat ko sa mesa sa Bahura Bar, pero nanatili ako doon. The old man joined me for a drink but could not keep drinking till midnight. Wala pang 11:11 ng gabi ay nagpaalam na siya dahil tinawagan na ng asawa at pinabalik na sa tinutuluyang kwarto. My dad and Don Tim had a lot in common. Isa roon ang pagiging masyadong masunurin sa asawa. That is why I didn't have plans to settling down or even committing myself in a relationship. Ayokong makita ang sarili ko na ang ginagawa nila. Ayoko magpamando sa isang babae. Pwedeng ako magstay sa bar hanggang sa i-announce na ng crew ng resort bar na magsasara na sila. Walang babaeng magdidikta sa akin na tumigil na sa pag-inom. I rarely got wasted anyway. Mataas ang tolerance ko sa alcohol. Hindi ako makapaniwala sa ipinagtapat ni Don Tim na dahilan kung bakit hindi na niya gustong ibenta ang isla sa amin o sa kahit sino man. It was all because his wife had told him to stop selling the island. Inubos ko ang laman ng baso ko at umiling-iling habang nangingiti ng pasarkastiko at nakatingin sa kawalan. That was it, wife's order. Why was I surrounded with henpecked men? Bakit hinahayaan nilang kontrolin sila ng mga babae at pagmukhain silang walang balls? Are they out of their minds? Naalala ko pa ang isang bahagi ng conversation namin kanina. Bakit ho ayaw ipagbenta ang asawa niyo? For sentimental reasons, iho. You know, women are all overly sentimental. Why do you let her stop you? She's my wife, iho. Exactly. She's your wife, not your tyrant. Tumitig sa akin si Don Tim na parang bahagyang nabigla sa sinabi ko. Pagkatapos ay tumawa siya. When you get married, you'll know why. Get married? He must be kidding. Relationship nga, wala ako, balak pang magpakasal. Tumunog ang cellphone ko. I snorted at the sight of the caller's name. Si Anton, ang best friend kong 2 taon ng kasal at may isa ng anak. Malamang na magrereklamo na naman siya sa akin tungkol sa asawa niyang biglang naging nagger at authoritarian ng mga anak. Very sweet at submissive si Lala noong silang 2 pa lang. Pero biglang nagbago ang babae nang nakapagpanganak. Ang akala ko bitches lang o mga babaeng aso ang nag-iiba ang temperament kapag nakapanganak, pati pala mga tao. Palaging nag-aaway ang mag-asawa pero sa huli, si Lala pa rin ang nananalo dahil walang magawa si Anton, kundi ang sumunod. Ayaw raw kasi niyang maghiwalay sila ng asawa dahil ayaw niyang maghiwalay, mahiwalay sa anak nila. Gusto niyang lumaki ang anak niya na may buong pamilya. That was tragic. Yung ayaw mo nang makasama ang isang babae pero dahil nakatali ka, hindi mo pwedeng iwan. Poor Anton. Dati, nagagaguhan siya sa akin dahil hindi ako nakikipag-commit sa babae at isang bagay lang ang habol ko sa kanila. Pero nang mag-asawa siya, na-realize niya kung gaano kagaling ang diskarte ko, pati na rin ang kakayahan kong iwasan ng ma-inlove sa isang babae. Love could be a man's downfall. Didn't want to fall in love and be some woman's lapdog. Look at me, dahil hindi ako na in love sa mga babae, wala akong gaanong problema. I was free and happy. Walang girlfriend na demanding sa oras ko. Walang asawang nagger na pagbabawalan ako sa mga gusto kong gawin. Kung nakinig lang sa akin noon si Anton na huwag siyang magpakasal, hindi sana ako ang shock absorber niya ngayon. Tumigil na sa pagtunog ang cellphone. Bago ko pa masagot kaya hindi ko na pinansin ang tawag ni Anton. I did not came here to these beautiful islands to listen to his grievances. I was here to work. Yes, but I was also here to relax after work. Bukas ko na uli kakausapin si Don Tim para kumbinsihin siyang ituloy ang pagbenta sa isla. Magre-relax muna ako ngayon. Lumabas ako ng Bahura Bar para pumunta sa beach. Maghahating gabi na kaya halos wala ng tao sa beach. Naiilawan ng outdoor floodlights ang shore pero napakadilim na ng dagat.
Nevertheless, I could see a female body figure from afar. A woman clad in a long, black dress was standing on the beach. Bigla akong naalala ang babaeng nakita ko kanina sa beach na dapat ay lalapitan ko, pero hindi ko itinuloy. Kahubog ng babaeng iyon ang katawan ang nakatalikod na babaeng nakikita ko ng mga sandaling iyon. Siguro siya rin iyon. Unti-unting umangat ang isang sulok ng mga labi ko. If the woman was indeed sad, I was here to comfort her as long as we'd end up cuddling each other. Humakbang ako palapit sa dagat at nakumpirma kong siya nga ang babae kanina. Nang matanaw ko ang profile niya, natuklasan kong hindi pala tahimik na nakatitig lang sa dagat ang babae. Nagsasalita siya. In fact, nagmumura siya. "Hayop ka! Ang kapal mo ka, maggago ka! Fuck you ka!" sigaw niya. Sabay sipa ng buhangin papunta sa tubig na nanggigigil na paraan. Napatigil ako sa paghakbang. Mukhang mali ako ng timing. Hindi siya malungkot. Galit siya. Mukhang nagagalit siya ng isang particular na lalaki. Baka ako pa ang mapagdiskatahan. Natanaw ko ang isang bote ng alak sa buhangin. The woman was drunk. I avoided drinking women. Hindi ako nagsasamantala ng kalisingan ng babae. Nag-about face na ako pero hindi ko na ituloy ang paglayo nang marinig ang biglang paghagulgol ng babae. "Bakit ganun? Akala ko ikaw na. Akala ko." Finally, nakita ko ng lalaking mamahalin habang buhay. Hindi pa rin pala. Isa ka rin pala sa kanila. Sa mga walang hiyang lalaking minahal ko pero ginago lang ako at iniwan lang sa bandang huli. Hindi ako tsismosong tao pero hindi ko alam kung bakit gusto ko pang pakinggan ng mga sasabihin ng babae. Nakuha ko na ang gist ng problema niya. Apparently, she was duped or dumped by her ex. At hindi lang iyon ang unang pagkakataong winalanghiya siya ng isang lalaki. Mukhang ilang beses na siyang iniwang luhaan ng mga lalaking minahal niya. Love, napailing-iling ako. That thing really sucked. Nang dahil sa pesting pag-ibig na iyan, may isang napakagandang babaeng humahagulhol ngayon. I hated hearing women cry, while I despised nagging bitches. I was aware that some women were being played by men. Ito yung mga lalaking hindi papayag na sila ang makontrol ng mga babae tulad ko. Pero iba ako sa mga lalaking iyon. I didn't usually make women cry. Kaya nga iniwasan kong magpaasa ng babae eh. Kaya nga hindi ko pinapailalim ang pagtingin nila sa akin. Kasi ayokong magpaiyak ng babae. Ayokong makasakit ng damdamin nila. I may not be a jerk for practicing casual, but I wasn't out to hurt women's feelings. Hindi ako nagpapaasa ng babae tulad ng ugok na nagpaiyak sa babaeng nakatayo sa beach ngayon. Hindi ko pinapangakuan ng forever ang mga babaeng nagdaan sa buhay ko. I hate you, Jomar, sigaw ng babae. Habang buhay kitang kamumuhian, hayop ka. Kayo ng mga gagong ex ko. Magsasama-sama kayong mga walang yak kayo. Humagulhol ang babae. Ayoko nang ma-in love. Nagpakawala ako ng relief sigh at tumango-tango. Umikot ulit ako para ibalik ang tingin sa babaeng nakasalampak na pala sa buhangin. Yes, that's right. Stop falling in love. Don't fall in love again. Sawang-sawa na akong magmahal at masaktan lang. Hindi ko maintindihan kung bakit niyo ako ginaganito. Naging mabuting girlfriend naman ako sa inyo ah. Minahal ko kayo ng tapat. Hindi ako naglandi sa ibang lalaki habang nasa relationship pa tayo. Pero bakit lahat kayo? Nakuha lang akong lukuhin at ipagpalit sa iba? Nagpailing-iling ako habang nakahalukip-kip. I felt sorry for the woman. But I wanted to give the man she was talking about the benefit of the doubt. Malay ko ba kung masyadong demanding at possessive ang babae kaya nagawa ang mga lalaki na iwanan siya? Baka nakita ng mga lalaking iyon na posibleng maging tyrant ang babae balang araw kaya habang maaga ay kumawala na sila. Tumayo ulit ang babae. Ayoko nang magmahal. Ayoko na talaga. Ilang saglit na nakahinto lang siya pero nang gumalaw, nakita kong naglalakad na siya papunta sa tubig. Napamulagat ako. What the hell?
Was she going to drown herself to death? Namalayan ko na lang na tumatakbo ako papalapit sa babae. Hinagip ko ang braso niya para pigilan siya sa patuloy na paglalakad palusong sa tubig. Lumingon ang babae sa akin, halatang nasurpresa sa paglitaw ko. Namamangha at nagtatanong ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. I know this was untimely, but let me just say, damn, she's beautiful. Kahit pa hilam na luha ang kanyang mga mata. At medyo magulo ang mahabang buhok, sobrang ganda niya para mamatay lang ng ganoon. Don't do it, sabi ko. Do what? Tanong niya. Don't kill yourself. Huwag kang magpapakalunod. Huwag mong sayangin ang buhay mo nang dahil lang iniwan ka ng ex mo. Halatang na-surprise ang babae sa sinabi ko. Nagtataka siguro siya kung paano ko nalaman na iniwan siya ng ex niya. I felt the need to explain. I'm sorry, pero narinig kitang habang naglalabas ka ng galit sa ex mo at sa mga lalaking minahal mo. I was standing nearby. Itinuro ko ang pinanggalingan ko. Don't do it. Don't take your own life. Nagbuga ng hangin ang babae. Ako? Itinuro niya ang sarili. Magpapakamatay ng dahil sa gagong Jomar na iyon? Hindi pa nga ako nababaliw, no? Nakaramdam ako ng relief. So bakit ka lulusong sa tubig sa ganitong oras ng gabi? Gusto ko lang ilubog ang paa ko sa tubig, masama ba? Talaga? Hindi ko itinago ang konting pagdududa. Hindi ako ang tipong na nagpapakamatay ng dahil sa pag-ibig. At sa tingin mo ba kung magpapakamatay ako? Bakit dito pa sa Coron? Mahahassle pa ang rescue team sa pag-recover ng bangkay ko. Gagastos pa sa pagpapaship ng bangkay ko sa Maynila ang mga mahal ko sa buhay. Napaka-impractical, di ba? Napaka-selfish kung magpapakamatay ako. Doon na lang ako sa bahay ko, magbibigti. At least, lubid lang ang puhunan at hindi na ako magkakaperwisyo pa sa iba. Ayokong ngumiti. It was improper to smile at the situation. Pero na-amuse ako sa sinabi ng babae. Pwede mo na akong bitawan, sabi niya, sabay singhot. Binitawan ko ang braso niya pero hindi ako bumitaw ng tingin. This was very unlikely of me, but I felt that urge to wipe her tears away with my fingers. Pero bago ko pa na magawa iyon, baliwalang pinalis ng babae ng likod ng palad ang mga luha. Pwede mo na akong iwan. Promise, hindi ako magpapakalunod. Ibinalik niya ang tingin sa dagat. Hindi ako magpapakamatay ng dahil sa isang walang kwentang lalaki. Hindi ako kumilos para sundin siya. Sinamahan ko siya sa pagtanaw sa dagat at pagdama ng malamig na tubig sa mga paa. This wasn't my idea of a pleasurable night in an island with a beautiful woman, but I would probably be staying beside her. Napabuntong hininga ako nang malaman mula sa front desk attendant na nakaalis na ang mag-asawang Gatchalian para sa Coron Island tour ng mga ito. I was supposed to join them in that guided tour. Sinabi ko kagabi kay Don Tim habang nag-iinuman kami sa bar na willing akong maging photographer nilang mag-asawa. Isama lang nila ako sa boat. Ang bala ko kunin ang loob ni Doña Elvira Gatchalian para masubukan ko siyang isway sa desisyon niyang hindi na ipagbili ang isla sa El Nido. My charm usually worked with women of all ages. Confident ako na kaya kong baguhin ang takbo ng isip ng Donya kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makasama at makuha ang kanyang loob. Pagkakataon ko na sana para makasamang mag-asawa at mapalapit sa kanila. Kung nagising lang sana ako ng maaga, 9:00 na kasi ng umaga nang magising ako, tumuloy na lang ako sa Sulu Restaurant para mag-breakfast. May mangilan-ngilan pang taong nakaupo sa restaurant na kasabay kong magle-late breakfast. Mukhang marami-rami pa naman ang pagkain sa breakfast buffet. Well, I could forget my carelessness. In the meantime, I was hungry. Naghahanap ako ng mesang may magandang view ng dagat nang mahagip ng paningin ko ang babaeng dahilan kung bakit ako napuyat kagabi. Mag-isa siyang nakaupo sa tapat ng mesa sa bandang dulo at nakatulala habang nakatanaw sa dagat. Ah, that woman. Hindi ko alam kung tamang desisyon ko kagabi nang magstay sa tabi ng babae sa dalampasigan hanggang sa magising ako ng late ngayong umaga at malamang na-miss ko ang opportunity na magawa ang trabahong ipinunta ko rito. Yes, I was physically attracted to her but
Man, she's emotionally wrecked. Hindi ko kayang samantalahin ang lagay niya. She wouldn't go to bed with me just because she's lonely. Hindi ko rin naman gustong gawin niya iyon. I wasn't that heartless, you know. At sa palagay ko, hindi rin niya gagawin iyon. Hindi ako makapaniwala na nagpuyat ako dahil sa pakikinig sa mga hinaing niya tungkol sa mga ex niya, especially sa latest na si Jomar. Inabot kami ng 2:00 ng madaling araw sa beach, pero nakapagtatakang hindi ako inantok sa pakikinig sa kanya. Hindi siya yung typical na madramang babae na kung makakaimot ay parang nasa isang teleserye. Hindi boring ang drama niya. Ibang klase siya kung humugot. Yes, she was bitter but her sarcasm was amusing. May mga sandaling napangiti ako ng lihim dahil nakakaaliwang pinagsasabi niya kahit mukhang hindi siya aware. I even found myself engrossed while listening to her confessions. 5 lalaki na raw ang minahal niya. Ang pinakamaikling relasyon niya ay tumagal ng 6 na buwan. At ang pinakamatagal ay 5 years. Si Jomar ang pinakamatagal niya minahal at akala niya ito na ang lalaking makakatuluyan niya. Pero biglang nagloko si Jomar at ngayon ayaw na niyang magmahal mulit. She vowed not to fall in love again. But could she do that? Para sa isang hopeless romantic na babaeng tulad niya na mukhang madaling ma-in love. Kaya ba niyang hindi na muling magmahal? I doubted it. Huminto ako sa tapat ng mesa sa babae pero dahil tulala siya, hindi niya napansin ang presence ko. Dahil mukhang hindi siya aware sa presence ko, malaya ko siyang natitigan. Damn, she really was beautiful. Ngayon ko lang siya nakita ng malapitan sa liwanag. She had silky white skin, brown eyes, long and delicate nose, and a little bit full but not overpowering lips. Nagtagal ang tingin ko sa mga labi niya. Those lips, they looked delectable. I was sure they were delectable. Bumaba ang tingin ko sa cleavage niya nang nakalitaw sa suot na sundress na may bababang neckline. Lovely. I squinted and took my head. What was I doing? Pinagnanasahan kong babaeng kasalukuyang nagluluksa? She's broken-hearted. I shouldn't respect that. I couldn't believe I was empathizing with her when I didn't even know she felt. I had never experienced being heartbroken at wala akong balak na maranasan iyon. Pumuntong hininga ako at nagpasyang kunin na ang atensyon ng babae. Inilapit ko ang kamay ko sa tapat ng kanyang muka at iginalaw-galaw iyon. Noon na lang niya parang nakawala sa trance. Tumitig lang siya sa akin na parang pang hindi ako nare-recognize. Kumunot pa ang kanyang noo. Good morning, bati ko. Are you sober now? Excuse me? Hindi mo na ba ako naalala? Nanatiling nakanuot ang noo ng babae habang nakatitig sa akin. Last night, at the beach, nagwawala ka sa shore at... Ikaw yun? Putol niya sa sinasabi ko. Finally, there's recognition in her eyes. Ngumiti ako. Yup. I'm sorry. Madilim kasi kagabi at saka nakainom ako kaya hindi ko natandaan ang mukha mo. Pero naalala ko na may nakausap ako kagabi at naghatid sa akin sa kwarto ko. Thanks. Yumuko ako at itinukod ang mga braso sa mesa. Thanks saan? Sa pagtatsagang makinig sa heartbreak stories mo? I watch her wins. Mukhang napahiya. Hindi ko na maalala ang mga pinag-usapan natin kagabi pero masyado ba akong maraming ikinuwento sa'yo? Well, bago ko i-retell sa'yo ang sarili mong mga kwento. Can I sit? Her first, hinila ko na ang silya. No, mabilis na awat niya. Kumunot ang noo ko. Ayaw niya akong papaupuin sa mesa niya. I mean, bawi ng babae. Pwede kang umupo dyan pero wag mo nang ikwento sa akin ang mga pinagsasabi ko sa'yo kagabi. Kung ano man ang mga iyon. Nahalata ko na parang biglang lumikot ang kanyang mga mata at hindi na siya makatingin sa akin ng diretso. Mukhang hindi siya komportable na may isang bagong kakilalang alam agad ang halos buong buhay niya o buhay pag-ibig. Hindi ko itinago ang mga mata ko, ang amusement habang nakatitig sa kanya at pinagmasdan ang pagkabalisa niya. Umupo ako sa katapat ng upuan ng sa kanya. Are you sure? Tanong ko. Bakit? Parang bigla siyang kinabahan, bagyang nanlaki ang mga mata. May mga sinabi ba ako sa'yo na hindi ko dapat sinabi? Bakit?
marami ka bang sekreto tungkol sa 5 pag-ibig na dumaan sa buhay mo? Umawang ang mga labi niya pagkatapos ay ngumiwi uli. Shit, kinuwento ko talaga sa'yo yung 5 gagong lalaking nagdaan sa buhay ko? Tumangwa ko at sinapo ang babae sa kanyang ulo. Lasing lang ako kagabi, okay? Malay mo ba kung totoo ang mga yun o gawa-gawa ko lang, dala ng kalasingan? So, hindi totoong maliit lang ang pututoy ni Jomar? Nang marinig ko sa babaeng salitang iyon kagabi ay kumunot pa ang noo ko. Ano yung pututoy? Pututoy hindi mo alam? Nagtatawa ang babae. Meron ka nun pero hindi mo alam yun? Tumingin siya sa bandang ibaba ko at itinuro ang pants ko. Ayan oh, yung nakaumbok na sayo. In fairness ha, mukhang hindi maliit ang pututoy mo. Umagikicks siya. I remembered I even covered my groin with both hands. Hindi ko alam na may ganoon palang salitang tawag sa male reproductive organ. The term sounded disgusting yet funny. Lumaki ang mga mata ng babae, halatang nasindak sa sinabi ko. Diyos ko Lord, pati yun sinasabi ko sa'yo. Bahagya akong tumango, nagmaang-maangan sa pagiging uneasy niya. At tuluyan na nga siyang nagpa-facepalm habang napapailing. I heard her shrieking silently. Sadista yata ako dahil naaaliw ako sa pagkakasukol niya. Habang busy siya sa pagninisi sa sarili, tinawag ko muna ang waiter at umorder ng kape. Bago lumayo ang waiter, ay magalang akong sinabihan na kumuha na ng breakfast sa buffet, pero sinabi kong mamaya na lang. Sa wakas, inalis ng babae ang mga kamay na nakatakip sa kanyang mukha. Nawala na ang pagkailang sa mukha niya. Mukhang nakarecover na siya sa pagpapakahiya. Anyway, nakalimutan ko ng lahat ng mga nasabi ko kagabi. No, umiiling-iling na sabi ko. Hinintay ko talagang maging sober ka para makausap kita tungkol sa mga sinasabi mo sa akin kagabi habang lasing ka. You know, wala akong ginawa kagabi kundi ang makinig sa'yo. Kasi kahit may sabihin ako, hindi mo rin maiintindihan dahil lasing ka. So, now that you're sober, I want to tell you my reactions. Umiling-iling ang babae. Tipong nagpapanik na naman. No, keep your reactions to yourself na lang. We don't even know each other para mag-share ng mga opinion at reaction sa isa't isa. Nagpakilala ako sa iyo kagabi pero hindi mo sinabing pangalan mo. Instead, you gave me a sort of code name. Code name? Curious na ulit niya. Anong code name yun? Forever Sawi Girl? Ngumuwi ulit siya na para bang gustong maiyak. Ang corny. I could not help but grind her reaction. She's cute. Sinapo niya ang ulo. Pwede bang kalimutan na lang natin ang pangyayari kagabi? Unfortunately, I have a very good memory. Bagya siyang umirap. Hindi bale, 4 days, 3 nights lang naman ako dito. Nagamit ko na ang 1 day at 1 night. 3 days and 2 nights na lang. At pagkatapos, hindi na kita makikita uli. Sige, titiisin ko ang katotohanan na may isang taong nakakaalam ng tungkol sa kasawian ko sa pag-ibig at probably pati mga sikreto ko. Wala ka namang nasty secret na sinabi sa akin aside from Jomar has a little member. She wins. Halatang ang komportable siya sa usapang pututoy Ibang-iba siya kagabi. At saka hindi naman ako chismoso, I continued. Kaya safe sa akin ang kwento tungkol sa 5 gagong lalaking minahal mo. She groaned and rolled her eyes upward. I offered my hand. I'm Drake. Jake, I mean by the way. Tinitigan niya ang kamay ko bago iyon tinanggap. Ang lambot ng kamay niya, parang ayokong bitawan. Binawi na niya at lahat ng kamay pero hindi pa rin niya sinasabi ang kanyang pangalan. You are? Tanong ko. Mahalaga pa ba yun? Pag alis ko rito, hindi naman na tayo magkikita ulit. Tumango-tango ako. Okay, so habang nandito pa tayo, ang itatawag ko na lang muna sa'yo forever sa wig. Patty, mabilis na sabi niya. Patty na lang. Pinigilan ko ang mapangiti. Patty, Patricia siguro ang real name mo. Am I right? Hindi. Hindi naman lang kung ano ang totoo kong pangalan. Okay, forever sa wig. Patrice ang real name ko. She scolded at me. Huwag mo na akong tatawagin na corny na code name na yan. Utang na loob. Okay, Patty,
Hindi ko na napigilan ng mapangiti. And I heard her snort. Parang happy ka pa, no? Sarcastic kong sabi niya. Nasihan ka ba sa mga narinig mo kagabi tungkol sa mga kasawian ko sa love? Bigla naman akong nagigilty. What she's undergoing right now wasn't laughing matter. I'm sorry. Okay lang. Nawala ang sarcasmo sa boses ni Patty. Madali naman akong makamove on eh. Idol ko kaya si Taylor Swift. Ngumiti siya ng bahagya. Seriously? 5 beses na akong na-inlove at nasaktan. Sa tingin mo ba, hindi pa ako sanay sa ganitong pace? Alam ko na kung paano mag-move on. So, yung kagabi, iyon ang final moment na iiyakan ko ang mga ex ko at ang nangyari sa akin. Kaya ako naglasing. Kailangan kong ilabas ang laman ng dibdib ko para mawala na ang bigat at ang sobrang sakit. Biglang naging determinado ang ekspresyon ng mukha ni Patty. So you're saying hindi ka naiiyak ng dahil sa ex mo? Oo, inubos ko ng lahat ng luha ko kagabi. Tumangutang ako. That's great. At least, hindi ka katulad ng ibang babae na kung makaimot, akala mo katapusan na ng mundo. Pero hindi mo na ba mahal si Jomar? Halatang nag-hesitate si Patty sa pagsagot. Akala ko ba hindi ka chismoso? Ba't tinatanong mo ang ganyan? Curious lang ako. Cause I don't understand people who are in love. Kahit sinaktan na sila ng taong mahal nila, mahal pa rin nila. Isn't it automatic na kapag sinaktan at ginago ka ng isang tao, masusuklam ka sa kanya at mawawala ng pagkakagusto mo sa kanya? Kumunot ang noo ni Patty habang nakatitig sa akin. Teka nga, hindi ka ba na in love? Tumango ako. Hindi ko alam kung tama ang basa ko sa reaction niya pero parang na-disappoint siya. Tumango-tango siya. Kaya pala, hindi mo alam kung ano ang nagagawa ng love sa tao. Kapag hindi mo kasi mahal ang isang tao at sinaktan ka niya, ang dali mo lang siyang maialis sa buhay mo. Pero kapag mahal mo, madalas kahit sinaktan ka na at ginago, hindi mo agad siya maaalis sa buhay mo. Sa puso mo, mababawasan ang feelings pero hindi ka agad mawawala completely. It will take some time bago tuluyang maalis. That answers my question then. Mukhang natigilan si Patty. Mahal mo pa rin si Jomar? 5 taon ko siyang minahal. Hindi ganun kadaling mawala yung feelings. Yung mga masasayang memories kasi namin fresh pa sa isip ko. Hindi madaling kalimutan ang mga pinagsamahan namin sa loob ng mahabang panahon. Kahit niloko ka niya at ipinagpalit sa iba? Kahit sinaktan niya ako, ganun ang love. Masusuklam ka sa kanya pero hindi maikakaila na sa kabila noon, may affection pa rin. That is downright crazy. Tumango si Patty. It is. Pero nawawala rin ito soon. Mawawala rin. Kasi tanggap ko nang hindi siya ang lalaki para sa akin. At ayokong maging siya ang lalaking para sa akin. I deserve better. So kailan mawawala completely? Curious na tanong ko. Kung makatingin si Patty sa akin para akong kindergarten student na masyadong planadong palatanong tungkol sa bawat bagay na hindi maintindihan ng musmus na isip. Wala ka ba talagang ideya? Tanong niya. I told you I haven't fallen in love before. How would I know? Pinakatitigan niya ako na para bang gusto niyang basahin ang iniisip ko. Mukhang may sasabihin siya pero bumalik ang waiter na naghatid ng kape ko. Playboy ka ano? Akusa ni Patty sa akin nang nakalayo na ang waiter. Sanay na ako na pinararantangan ng ganun. Paano mo nasabi yun? Halata sa karakas mo eh. Porky gwapo playboy na agad. Amuse na tanong ko. At hindi ka pa kamo na in love? Mas hindi ko naman paniniwalaan na wala kang interes sa babae. With your looks, I'm sure maraming babaeng nang aakit sa'yo. Imposibleng wala kang pinapatulan sa kanila. Unless impotent ka. I'm not impotent for pity's sake. Paano mo naisip yan? O di playboy ka nga. I won't call myself a playboy. Ang playboy kasi naglalaro ng feelings ng mga babae. Hindi ako naglalaro ng mga babae. I like women but I don't like romantic relationships. I avoid commitment. In fact, I never had a girlfriend in my entire life. I've never been a boyfriend to any girl. I didn't usually reveal to a woman how I operate exactly. Naisip ko lang na maging honest kay Patty dahil naging honest din naman siya sa akin kagabi.
Saka sabi naman niya, hindi na kami makikita kapag umalis na kami sa islang yun. Kaya kahit ikwento ko sa kanya ang buong buhay ko, okay lang. Isa pa, hindi naman talaga ako nagpapapanggap sa mga babae na boyfriend material ako. I just didn't talk about myself in details with a woman like what I'm doing right now. Mukhang naliwanagan si Patty. Okay, she droned. So, sa madaling salita, commitment phobe ka? No, I don't fear commitment. I just don't like to be tied in a commitment. I love my freedom so much. Ayoko na may nagmamay-ari sa akin. Hindi na maikakaila ang disappointment sa mukha ni Patty. It's clear that she's a hopeless romantic. Iyong tipo ng babaeng naghahanap ng ideal man. Isang lalaking mamahalin siya habang buhay at ilalagay siya sa pedestal. Kaya mga lalaking tulad ko, bad news para sa isang tulad niya. So, ibig sabihin, pamumu ka lang, ganun. Mu? Anong mu? MU. Mutual understanding. Yung parang kayo pero hindi kayo. Walang commitment pero naglalandian kayo. Nagde-date kayo pero kapag may nagtanong kung girlfriend mo siya o boyfriend ka niya, sabihin nyo, we're just enjoying each other company, ganun. Umiling ako. I don't have the time for that. Kumunot ang noo ni Patty. Ganun din yun eh. Kapag madalas kaming magkasama kahit walang commitment, posible pa rin ma-inlove siya sa akin at umasa ng ganun din ako. Ayoko magpaasa ng babae. Ayoko kasing makasakit ng feelings. Kaya as much as possible, I don't go out with the same women again after I went out with them once. Bumagal lang pagnguya ni Patty hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata. So are you saying that what you do is you go around screwing women again sa casual? Ganun ba? Humigop muna ako ng kape bago tumango, parang ganun. Halata ang disgust sa mukha ni Patty, umiling-iling siya. Siguro may AIDS ka na kung ano-anong STDs. Tinatawanan ko siya. Hey, I don't do prostitutes and women na ganon. Choosy din ako sa babae, no? Isa pa, I always use protection and I have my pututoy check by my doctor regularly. I'm very healthy. Hindi pa rin nawala sa disgust ang mukha ni Patty. Ang sama mo? At least I don't break women's hearts. Hindi ako tulad ng mga ex mo na pinaibig ka, pinaasa sa forever, at pagkatapos iniwan ka. Minahal nila ako, nandidilat na sabi niya. They gave up their freedom for me. Pero anong nangyari pagkatapos? Nasana sila ngayon? May iba ng mahal, I guess. For a moment, akala ko, tatalakan ako ni Patty pero hindi siya nagsalita. Lumungkot ang mga mata niya na para bang anumang oras ay handa ng umiyak. Gusto ko siyang abutin para hagurin ng balikat at aluin gaya ng ginagawa ko kagabi, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko nang konsentihin ang mga pag-i-emote niya. Sinabi niyang hindi na siya iiyak, kaya dapat panindigan niya iyon. Love had hurt you 5 times, sabi ko. Isn't it enough proof na hindi mo kailangan ng love sa buhay mo? Malungkot lang siyang tumingin sa akin. Sinabi mo kagabi na ayaw mo nang ma-in love. Na hindi mo na ipagkakatiwala ang puso mo sa kahit kaninong lalaki. Hindi sumagot si Patty. Humigop siya ng kape at tumanaw sa beach. Posible ba na hindi ako ma-in love ulit? Mahinang tanong niya habang nakatanaw pa rin sa dagat. Sa ngayon, ayoko munang magmahal pero darating ang panahon na hahanapin pa rin yun ng sistema ko. Hahanapin ko pa rin yung pakiramdam na may lalaking hahawak sa kamay ko at yayakap sa akin at sasabihin na mahal niya ako. I sigh. It's confirmed. Hopeless romantic nga si Patty. Come on, you won't die if you don't fall in love again. Madali lang para sa'yo na sabihin yan kasi hindi mo pa naranasan ng magmahal. Hindi mo alam kung gaano kasarap ang pakiramdam ng in love, kaya hindi hinahanap ng sistema mo. Masarap ba talagang ma-in love? So, bakit ngayong malungkot ka, nasasaktan ka? Ganun ba ang masarap? Lalong lumungkot ang mukha ni Patty, parang iiyak na talaga siya. Huwag kang iiyak, paalala ko. Sinabi mo na di mo na iiyakan ng ex mo.
Hindi ko naiiyakan ng ex ko. Ang gusto kong iyakan ngayon, yung fact na hindi ko ito deserve. Mabait naman ako. Hindi naman ako masamang babae. Naging mabuting girlfriend naman ako sa kanila. Hindi ako demanding na girlfriend. Hindi ako over possessive. Hindi ako nagger. Napaka-caring ko, napaka-understanding. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Maganda naman ako, 'di ba? Kaakit-akit pa rin naman ako, malapit na akong mag-30, 'di ba? Bumuntong hininga ako. Maganda ka, magandang maganda. Kaya hindi 'yun ang problema. Wala sa iyo ang problema, nasa kanila. It seems that you keep falling in love with jerks. That must be a sign that love might not be for you. Not for you. So you must quit falling in love dahil gagaguhin ka. Gagaguhin ka lang ulit ng lalaking mamahalin mo next time. Hindi sumagot si Patty pero wala akong nakitang pagtutol sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko nag-iisip na siya. Iniisip na niyang pwedeng tama ako. Na pwedeng hindi talaga para sa kanyang pag-ibig dahil patuloy lang siyang masasaktan kapag ipinilit pa niya. Napatingin ako sa nag-excuse na waiter. Pinaalalahanan ako na hanggang alas 10 lang ang breakfast buffet. Nagpaalam ako saglit kay Patty para kumuha ng pagkain pero pagbalik ko sa mesa namin wala na siya roon. Natanaw ko siyang naglalakad na sa dalampasigan. Mukhang malalim ang iniisip. Umiling-iling ako habang tinatanaw siya. Why should I poke my nose into her business? As if naman na makikinabang ako kung hindi na siya may in love ulit sa hindi magpapagago sa mga lalaki.